Bawat kwento may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Palawan! Hi mga kakwentuhan! Nasa Sweet 16 na tayo. Happy Sweet 16 sa atin, partner! Nasa 16th episode na Yes. po tayo. Hatid pa rin po sa inyo ng Provincial Government of Palawan headed by Governor Dennis M. Socrates. And syempre, happy Civil Service Month! Happy Wow. Civil Service Month sa atin, partner! Masaya, no? Oo, ang saya talaga. Saya ba? Ako, personally talagang Yes, enjoy ako kasi of every week course. may mga masasayang activities that help us grow as employees and nakaka-enjoy talaga. So, happy Civil Service Month po sa ating lahat. Sa mga kapwa namin na civil servants, no? We are all excited na nakipagkwentuhan sa inyo. So, pwede rin natin i-share sa kanila, kamusta nga ba ang buhay nasa serbisyo publiko, nasa public service. At syempre tayo magkakwentuhan at maraming mga inihanda ng mga activities at programs ang provincial government para sa kapakanan nating mga empleyado ng Kapitolyo. Ang theme pala natin for this Civil Service Month is transforming public service in the Yes. next decade, honing agile and future-ready servant heroes. Actually, Chino, sa theme pa lang, napakaganda ng theme. It's a one decade theme, di ba? That's right. Ako masasabi ko lang, no, bago tayo magpatuloy sa ating napakahalagang kwentuhan ngayon, parang iniisip ko lagi, napakahalaga ng mga nasa public service, yung tayo mga civil servants, no? Because public service, or we are civil servants, no, we are the foundation of our government, di ba? So kung wala ang mga civil servants na katulad natin, I think the government doesn't work, no? No, that's so, right. napakahalaga ng papel na ginagampanan natin. At kumbaga malaking responsibility rin bilang isang lingkod bayan kasi sabi nga, 'di ba? Public service is always a public trust. Yes. So, ang tiwala ng sambayanan ay nasa atin, 'di ba? I strongly agree with you, partner. Agree tayo Oo. dyan. Kasi I once heard din that the human resource is the best resource. Yes. So yung day-to-day operation ng ating government, nakasalala yan sa mga empleyado ng gobyerno. We were employed by the state para to deliver public service. Ikaw ba, paano ka ba nakapasok dito sa Kapitolyo? Dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Sa akin ba? Ay, oo nga pala. I remember. Nakasalubong ko po siya sa Kailan SM. ba yun? Last year? Last year. Yeah, last year. last year. Almost 2 years na po ako dito sa Provincial Government of Palawan. And thanks to Sai na Ako pala. kapagtanungan, may opening ba Oo. dyan? And I didn't expect na I would really enjoy this Yes. kind of work sa government. Well, actually, nakakatuwa kasi I'm in the right place right now kasi thank you Lord kasi yung mga ginagawa natin sa opisina, it's very in line with my skills. Yeah. And nakakatuwa kasi ganun talaga dito sa Provincial Government of Palawan. Hindi lang basta-basta nag-hire ng hindi sabihin natin hindi in line yung Yes, that's right. skills mo, set of skills mo sa magiging work mo. So Ako naman, importante yun. Sa provincial government, I've been in the government service for almost 10 years. 10 taon na tayo sa Kapitolyo. No, hindi ko rin in-expect na tatagal tayo dito. Ang na-enjoy ko lang, alam mo, I just want to share dun sa ating mga avid listeners. Ang saya kasi katulad niyan, 'di ba? Naiikot natin yung mga localities, naiikot natin yung mga munisipyo, nakikita natin yung real scenario. So, on our own skills na binabanggit mo, yung ating line of work, kumbaga, on our own way, na nakakapaglingkod tayo. Yun yung maganda eh. Nakikita natin kung ano yung skill natin at potential natin na pwede nating ibahagi sa kanila. Oo nga. Diba? And it's very fulfilling, Yes, to be that's right. going down the grassroots para makita yung kalagayan nila. And syempre tayo, sa linya natin, we were sharing information to them para ma-empower din sila Oo. sa ating opisina sa Provincial Information Office. So nakakatuwa at kahit ang ginagawa natin ngayon, diba, sa pagkakwentuhan natin ng podcast, no, na papabot natin sa kanila, may buhay din po kami dito sa Kapitolyo. So maraming mga services at ngayong lang month na ito, no, si celebrate yung ating month
long celebration, no, ang ating Philippine Civil Service anniversary, ay nakikita natin yung halaga, no, ng mga lingkod bayan na kung saan ay may tuturing nating mga lingkod bayani, di ba? And balikan lang natin yung tema, no? Transforming public service in the next decade. Owning agile and future-ready servant heroes. So may mga makikita tayong keywords dyan like agile. Yes. When we say agile or agile workforce, adaptable to change. Or Yes. lalo ngayon, we have a rapidly changing environment That's dahil right. digital age na. So Correct, dapat we should be ready to adapt to new ways of working Yes. or new work environment. Yung innovations, 'di ba? Yung sinasabi natin, dapat part 'yun ng ng oath natin every Monday, yung panunumpa ng lingkod bayan. So we have to adapt the change kung ano man, no? Especially sa modernization, 'di ba? Kumbaga katulad yan before kumbaga tambak tayo ng papel, 'di ba? Pero as sabi nga, as we ready, no, sa ating future, so kumbaga kahit papaano nagkakaroon tayo ng innovation, unti-unti nating naliles yung papel, yung paperless works na tayo ngayon. That's right. We're gearing towards digitalization. Yes, that's right. At saka isa pa, nasa nakaka-enjoy dito sa public service. Iba-ibang tao yung nakasasalamuhan natin, iba-ibang mga all walks of life na i-encounter natin sila. At ang maganda dito, nararamdaman, nakikita natin yung buhay na meron sila. That's yun yung yun yung pinaka soul ng public service talaga. Na kapag bumababa tayo doon sa mga barangay, nakikita natin na ano yung mga needs nila. That's the reason why yung ibang mga sa office lang sa Provincial Information Office, no, we are the information arm. So our mission or our purpose sa opisina is very vital, no, na may paabot sa kanila yung kinakailangan na impormasyon. Lalo na ngayon, di ba, we are experiencing various types of calamities, di ba? So napakahalaga ng impormasyon na may paabot natin sa kanila on our own little way. Yes, I couldn't agree more, partner. Napaka-passionate mo. And yun ikaw din naman which leads me to my question to you. What makes you motivated and passionate dito sa work mo sa government? Ako kasi galing kasi ako sa private. So, kumbaga, yun yung first job ko, nasa private industry tayo. So, nung pumasok ako sa government, yung una, kumbaga, syempre, sa government kasi we have to follow the rules, 'di ba? Yung rule of law na tinatawag. Sa government kasi, medyo may mga adjustment na kailangang gawin, no? Sa government kasi, sa private kasi, you can do all what you want, 'di ba? Kumbaga, mabilisan. Dito kasi we have to do the right process, no? Meron tayong mga sinusunod na proseso. That's the reason why ang current administration natin through Governor Socrates, no, gearing towards his development agenda, yung kanyang sinusulong na development agenda, is yung TARP program niya, 'di ba? Itong transparency, accountability, rule of law, and participation. So, kabisado na natin yan. So, yun pa lang yun yung kailangan nating laging isipin bilang isang mga public servants. Nag-enjoy ako kasi nga I'm very passionate, no, proactive tayo. Minsan minsan nagkakaroon lang tayo ng ang nagiging problem lang natin kasi medyo malayo kasi yung mga areas natin. We have to travel. We have to spend more time sa mga travel natin. Oo, may geographical challenge yun lang. sa Palawan. Pero nakaka-enjoy, di ba? Kitang-kita ko naman sa'yo. Enjoy ka sa mga pictures mo. Pero alam mo, isa rin sa mga nagmo-motivate naman sa akin and nagpapasigla sa aking trabaho dito sa government, yung mga ginagawang program ng ating human resource office. Hello po kay Sir Doy Buni Sir Doy and the rest Ma'am of Janet the and the rest of HR office. PHRMO, that's right. Kasi they help me grow sa pagdating sa I can see kasi na pinangangalagaan talaga nila yung wellness ng mga empleyado. Like, that is important. oo, napaka-importante nun. And I believe na maraming makaka-relate
sa akin dahil halimbawa na lang ngayong Civil Service Month, may mga pinasok silang mga dance activity, mga fitness activities every Fridays na nakaka-join ako doon. Wow. Last time, Zumba. Nag-Zumba ka? Yes, Nakapag-Zumba. Zumba. Ang saya-saya. Tsaka sumunod naman yung Tabata Fitness. So, naka-join din ako niyan. And na-appreciate yun ng mga employees, yung physical activities kasi nakaka-exercise. And alam mo naman, pag nag-exercise, nagre-release ng mga happy hormones. Wow. Kaya, mas happy ang employees din, mas productive. Ako naman, I would like to commend the PHRMO naman sa kanilang mga, kumbaga iba yung ano ngayon iba yung mga list of activities and events natin ngayon, di ba? Meron sa performing arts, nakaraan, yung quiz bee competition natin. Galing! Congrats, partner! Congratulations! Shout out sa White Team. Champion! Oo, yung mga ganun, kumbaga, nai-experience mo lang yon during your high school and college days, di ba? Actually, parang sa akin, parang intrams feels yung ating civil service. Oo, kasi may sports events din tayo. May mga sports. May aabangan din tayong pageant. Yung CSC pageant natin. Oo, yan. Isa sa mga ang kagandahan dito. Intrams ang pakiramdam ko. Oo, intrams na intrams. Tsaka yung camaraderie ng bawat team. Nakikita natin yung unity nila, yung how to prepare, di ba? Kumbaga, binibigay nila lahat. Each team. Meron kasi tayong four teams or four clustered groups from different offices. So, meron yung white, blue, green, and yellow. Magkahiwalay ata tayo ng team. Nasa blue team ako. Nasa blue team. Ako nasa white team. Pero anyway, ganun pa man, yung camaraderie, di ba? Fostering camaraderie, oneness, unity. Ang ganda nun. Ang ganda talaga. Kasi I have experienced that firsthand. Lalo na nung nag-join ako ng palarong Pinoy. Competitive na partner. Kasi nabuo yung teamwork, tapos may mga nakilalang new friends from other offices, kasi malaki po masyado yung Kapitolyo Hindi mo talaga makikilala isa-isa, but through that, nakikilala mo yung mga nakakasama mo dito. And at the same time, yung sportsmanship, you play fair, and then kapag natalo, tanggapin, pag panalo, mas masaya. Ako ng mga first years ko dito sa Kapitolyo, at talagang very active din, joining dance competitions. May mga cheer dances pa noon Yan sa'yo. Pero yun nakakatawa. So, kumbaga, nakikita natin yung nag-enjoy, nag-enjoy ang ating mga co-employees dito sa provincial government. And that's the reason why, isa rin sa talagang nagpapa-strong ng harmonious na relationship natin dito sa Kapitolyo. Kumbaga, hindi lang tayo naka-corner sa isang office natin, may chance tayo makipagmingle sa ibang mga offices, diba? And that somehow helps us to grow sa ating career, sa ating relationship, sa mga ka-work natin. And yun, nakakatuwa din, nakakita mo kasi yung talent ng mga kasamahan mo dito sa, diba, sa ating workplace. Katulad yung sa dance fitness or last year napanood ko yung dance contest. Happy ko, ang gagaling nila sumayaw. International level. Grabe yan, talagang very competitive. Talagang walang gustong magpatalo, lahat gustong manalo. Well, anyway, may marami pang events. Meron din tayong Gawad Barangal, isa mga ating mga retirees. Yung magbibigay pugay sa kanilang serbisyo. Yung mga nag-excel sa kanilang mga field. So, again, to the provincial government, headed by our beloved Governor Dennis Socrates, congratulations. Of course, nais na nating batiin ang ating Civil Service Commission, the CSC, headed by our Commissioner Chairman, Attorney Carlos Nograles. Ayan. So, ayun, Chin, gusto naman nating may pagpatuloy pa at may share sa kanila yung experience natin sa Kapitolyo. I'm very proud to be part of the provincial government family, for hopefully ma-meet natin or ma-reach natin yung retiring age natin. So again, sa inyo pong lahat, maraming salamat. Patuloy niyo po kami sundan. At syempre sa lahat pa po ng mga updates natin, mga kwentuhan, chikahan, at higit sa lahat, mga stories na pwede po namin may share sa inyo. Yes, magpa-hashtag na tayo dyan. Yes, bago tayo tuluyang magpapaalam sa kanila, syempre, hindi pwedeng wala tayong hashtag, mga kaibigan. So, mga kwentuhan. Ikaw muna.
Okay, hashtag servant hero. Ang sarap Wow. matawag na servant hero eh. Hero, yan ba si Bayani tayo in our own Yan ba si, Hero. Yan ba si, sino nga yun? Boy Bawang, mukhang parang hero. Joke yun. Eh, joke yun. Joke Anyway, yun. may hashtag for this episode is Lingkod Bayan, Lingkod Bayani. Hero din, di ba? Sarap matawag na lingkod bayani. Alright. We are considered heroes Yes. pala. Alright, dahil sa bawat kwento may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Palawan.